Sa takot naming tatlo ay naghihilahan pa kami kung sino ang mauuna at mahuhuling tumakbo. Kakahila nga ni Kael sa damit ko ay tuluyan na itong napunit. Sasabihan ko pa sana si Joey na ibalik ang kung anumang ipinulot niya dahil baka yun ang tagapagbantay nun. Pero mabilis niya na itong ibinulsa at walang ano-ano'y kumaripas ng takbo. Iniwan niya kami ni Kael na nakikipagtitigan sa nilalang. Nang akmang dadambahan na kami nito, dali-dali na akong hinila ni Kael patakbo. Dahilan, para tuluyan na talagang mapunit ang damit ko't tumambad ang masarap kong katawan. Joke lang yon. Tuluyan ngang lumadlad ang suot kong kwintas na medalyon ng Sator. Hindi na nga kami magkanda o gaga ni Kael sa pagtakbo dahil ramdam na ramdam namin ang paghabol ng malaking asong yon. Hindi naman magkamayaw sa pagsigaw si Kael. Tinawag si Joey na naunang nakalabas sa kuweba. Nang tuluyan na kaming makalabas ni Kael ay kataka-taka nga. Bigla namang nawala ang nilalang. Tanging mabibigat na paghinga mula sa loob ng kuweba na lamang ang naririnig namin at hindi na ito lumabas pa. Nagtatatakbo na nga lang kami hanggang sa nakarating kami sa bukana ng bahay ni Lolo Manuel. Tatawa-tawa pa si Joey nang makita niya kaming humahangos at pagod na pagod nun. Anong nangyari sa inyo? Sa inis ni Kael ay mabilis niyang sinugod si Joey at umang susuntukin na. Mabuti na lang at naging maaga pako't naawat ko agad ang dalawa. Langya ka? Ba't naman ganun pre? Kailan ka pa natutong mang-iwan? Muntik na kaming malapa ng aso dun eh. Tuwang-tuwa ka pa. Pero kahit bakas na bakas sa mukha ni Kael ang galit at pagkainis ay tawa pa rin ang tawa si Joey na para bang nakikipagbiruan kami sa kanya. Wag dito pre, wag kayong mag-away. Kumalma kayo, baka magalit si Lolo. Napalatak lang naman ito at pinili na lamang kumalma. Pagpasok namin sa loob ng bahay, tila ba biglaan na lang nag-iba ang pag-uugali ng kaibigan ko, si Joey. Magdamag nitong tinitigan ng batong na pulot niya sa loob ng kuweba. Nagsasalita na rin ito na mag-isa, pero pabulong lamang yun na para bang kinakausap niyang batong yon. Kaya naman kinabukasan, ipinakita namin sa abuelo ko ang napulot namin. Laking gulat niya nang makita niya ang hawak-hawak na bato ni Joey. Halos manginig ito sa takot at napaatras pa ng ilang hakbang nun. Ibalik niyo kung saan niyo kinuha yan. Hindi normal na bato yung hawak mo. Bakit to, Lolo? Ano ba tong batong to? Huwag na kayong magtanong. Ngayon din ay ibalik niyo yan kung saan ninyo nakuha yan. Hindi ba't sinabihan ko kayong huwag gagawa ng kalokohan? Tanging pagtango na lamang ang naging tugon namin at naiwan kaming naguguluhan dahil bigla na lang umalis si Lolo at nagmamadali itong lumabas ng bahay. Sa tanang buhay ko nga ay noon ko lamang nakitang nagalit si Lolo. Pero magkaganon pa may hindi namin sinunod na mga kaibigan ko ang sinabi niya. Bagkos, itinago pa ito ni Joey para pagbalik umano namin ng syudad. Ipapatingin niya ito sa mga eksperto dahil ayon sa kanya, isa itong uri ng diamante. Makalipas ang 2 araw, mas lalong nagbago ang ugali ni Joey. Namamataan ko na lamang itong pabulong na nagsasalita mag-isa sa kalagitnaan ng gabi habang hawak-hawak ang batong napulot niya sa kuweba na para bang nawawalan ng bait nun. Maging si Kael ay napapansin din ang pagbabago ni Joey. Naging mainitin na rin ang ulo nito at pabalang na parati kong sumagot. Isang gabi noon, naalimpungatan ako't nagising dahil sa nauuhaw ako. Pupungas-pungas pa akong bumangon at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig noon. Habang nagsasalin ako ng tubig sa baso, narinig kong nag-iingay ang manok na alaga ng abuelo ko. Nung una ay binaliwala ko lang ito at pinagpatuloy ng pag-inom. Pero hindi pa man ako tapos sa pag-inom. Halos maibog ako ang lahat ng tubig na nasa bibig ko
na humagod pa nga ang iba sa ilong ko noon. Dahilan para magising talagang diwa ko. Narinig ko kasi ang boses ni Joey. Nasa labas ng bahay. Sa takot ko ay mabilis akong bumalik sa loob ng silid namin. At doon ko nakumpirma nga, wala siya doon. Agaran ko namang ginising si Kael para hanapin ang kaibigan namin. Kakamot-kamot pa ito sa ulo bago bumangon. Ano ba yun, pre? Pre, si Joey, nawawala. Samahan mo akong hanapin. Hindi na nga ito nakaangal pa nang hinila ko siya palabas. Gamit ang gaserang pang-ilaw namin sa bahay. Yun ang ginawa naming pang-ilaw nang lumabas kami para hanapin si Joey. Aandap-andap ang apoy sa gasera dahil sa mahangin sa labas ng bahay. Maya-maya pa, nang makarating kami sa likod ng bahay, nakita namin si Joey na hinuhuli ang alagang manok ng abuelo ko. Pre, anong ginagawa mo? Hindi naman sumagot ito at nakatuon ang atensyon niya sa manok ni Lolo Manuel. Nagkatinginan pa kami na Kael na para bang iisa lang ang nasa isipan namin. Ilang sandali nga lang ay nag-ingay na ang manok ng lolo nang habulin na ito ni Joey at hinuli. Nang akmang kakagatin niya na yon ay agaran naman namin siyang pinigilan ni Kael. Dahilan para makawala ang manok. At sa tuwing nakakawala naman ang manok na yon, hinahabol pa rin niya ito. Kaya naman nakipag-unahan na kami sa kanya na madakip ang manok nang sa ganon ay mailayo namin ito sa kaibigan naming gustong kumain ng hilaw. Nagkagulo at nag-iingay na nga kaming tatlo sa kalagitnaan ng gabi nun. Hanggang sa kakahabol namin ay natigilan kami ng leeg na ni Kael ang nahawakan ni Joey. Sakto naman ang paglabas ng bahay ni Lolo Manuel at nakita niya kaming tatlo ng mga kaibigan ko. Anong nangyari dito? Takang tanong niya habang nakatingin sa kaibigan kong kapwa magkahawak sa leeg nun. Saglit kaming naistatwa at nagpapakiramdaman sa paligid. Gabing-gabi na. Ano ba yung ginagawa niyo? Muling tanong ni Lolo. Doon pa lamang umayos ang dalawa at nagkanya-kanyang pulasan. Nang gabing yun ay nasermonan talaga kami. Inakala kong yun na ang pinakamalalang mangyari sa amin. Pero ilang gabi ang nakalipas ay hindi namin inaasahang may mambabato sa bahay ni Lolo. Kasalukuyan kaming kumakain ng hapunan ng mga sandaling yon. Ano yun? Tanong ko. May nangbabato sa bahay. Loko yun ah. Sambit ni Joey. Dagling tumayo na para bang galit na galit. Diyan lang kayo. Huwag kayo lalabas. Awat ni Lolo nun. Tumayo ito't naglakad palabas ng bahay. Ilang sandali lang ay laking pagtataka namin nang nagmamadali nang pumasok sa loob si Lolo. Hindi niyo sinunod yung utos ko na ibalik yung kinuha niyo. Galit na sabi nito. Ano pong ibig mo sabihin, Lo? Ang titigas ng ulo niyo. Hindi niyo pag-aari ang nakuha ninyo kaya dapat niyong ibalik yan. Ano yun, Lo? Hindi namin kayo maintindihan. Sinabi ko nang ibalik ninyo yung kinuha niyo, di ba? Delikado yon. Hindi kayo nakinig sa akin. Kumalma po muna kayo, Lo. Inabutan ni Kael ng tubig si Lolo. Tinanggap naman yun ni Lolo Manuel at ininom. Matapos niya makainom ay naupo ito habang pilit pa rin pinapakalma ang sarili. Hindi normal o mamahaling bato ang nakuha niyo. Birtud yan ng yawang aswang. Anong yawa, Lolo? Doon nga palang ipinaliwanag ng lolo ko na ang yawa ay isang uri ng aswang na matagal na panahon nang naninirahan sa lugar na yon. Tahimik lamang ang mga ito na nagtatago sa dilim habang binabantay ng birtud ng kanilang lahi laban sa mga manunupil sa kanila. Ayon pa sa kanya, sa tinagal-tagal ng panahon, bilang lamang sa daliri ang mga taong nakakakita sa kuweba. Sa kadahilanang doon naninirahan ng mga aswang na tagabantay ng birtud
at nababalot umano ng sabulag ang parte ng lugar na yon. Sa kamalas-malasan ay natapat pa sa aming magkakaibigan ang pagkawala ng sabulag noon. Kaya naman nakita namin ito at nakapasok kami sa loob. Ang labis na ipinagtataka ni Lolo Manuel. Paano kami nakalabas ng buhay? Dala-dala ang bertud na yan. Gayong mababangis at malalakas na aswang at ang tagapagbantay noon. Anya pa'y natitiyak niyang isa sa aming tatlo ang may daladalang kung anong pangontra. Kaya yun ang naging daan para hindi kami tuluyang mabiktima. Ano hong klaseng tangan yung tinutukoy niyo, Lo? Tanong pa ni Kael. Nang dumako na ang paningin ni Lolo sa suot kong kwintas, napatayo ito't napatitig sa kwintas ko. Saan mo to nakuha, Apo? Mahirap ipaliwanag, Lo, pero nakuha ko to nung papunta pa lang kami dito. May matanda pong kumausap sa akin. Siguro sa kanya galing to. Hindi tao ang nagbigay sa'yo niyan. Pero nakausap ko ba yung matanda, Lo eh? Tao talaga. Alam mo ba ang pangalan niya? Natatandaan mo yung itsura? Natahimik naman ako sa tanong niya. At saglit na inaalala ang itsura ng matandang babae. Doon ko lang napagtantong hindi ko pala natanong kung ano ang pangalan ng matandang kumausap sa akin noon. Sa hindi malamang dahilan, malabo din ang imahe nito sa aking isipan. Tanging ang kakaibang ngiti lamang niya ang naging malinaw sa akin noon. Sa kadahilan ng ngiti yun ng lola ko na asawa ni Lolo Manuel. Ito ang dahilan kung bakit nyo nailabas sa kuweba ang bertud. Malaking gulo ang pinasok nyo. Hindi nyo alam kung anong kapahamakan ang nagbabadya sa atin ngayon. Dahil sa mga sinabi ni Lolo Manuel, nakaramdam ako ng takot at pangamba. Pero sa kabila ng mga sinabi ng abuelo ko, tanging pagtawa lamang ang ginawa ng kaibigan kong si Joey. Kung tumawa ito, para bang batang kinikiliti. Humahagalpak talaga ito at napapahawak pa sa tiyan niya. Sabay sabing kalokohan lang ang lahat ng sinabi ni Lolo. Ano bang nakakatawa sa mga yun, pre? Nakakatawa ba na ikakapahamak natin yung ginawa mong pagkuha ng bato na yan? Sabi ni Kael. Huwag niyo siyang patulan. Isa yan sa mga epekto ng bertud. Kaya ko ito pinapabalik sa inyo sa kadahilan ng hindi ito dapat mahawakan ng normal na tao o ninuman. Dahil kapamakan, kamalasan at pagkasawi ang may dudulot nito. Dagdag niya pa, malakas ang bertud ng mga aswang na hindi kayang kontrolin ng normal na tao. At kapag nagkataon ay ang tao mismo ang kokontrolin ng bertud na yon. Kaya hanggat maaga pa, ay dapat maibalik na ito sa lugar na pinanggalingan niya. Nang marinig ni Joey ang lahat ng sinabi ni Lolo Manuel, bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Galit na galit yon. Ibalik na natin yan, pre, bago pa mahuli ang lahat, sabi ni Kael. Ako nakakita dito, hindi kayo. Kaya ako dapat yung masusunod kung ano yung gagawin dito. Tayo yung nakakita niyan, pre, dahil magkakasama tayo. Hindi sa atin yan, kaya ibalik na natin. Baka mapahamak pa tayo dyan. Hindi. Huwag niyo akong pangunahan at pakialaman. Paasik nitong wika saka naglakad papasok sa loob ng silid tulugan namin. Nagkatinginan na lamang kami ni Kael dahil sa mga sinabi ni Joey. Hindi namin inaasahan ang ginawa niyang yon. Tila ba tuluyan na talaga itong nagbagot malayo na sa Joey na kilala namin. Totoo po ba yung sinabi niyong lahat, Lo? Kung duda kayo ay silipin niyo ang labas ng bahay na makita mismo ng mga mata niyo ang tinutukoy ko. Nung unay nagdadalawang isip pa akong sumilip sa bintana sa kadahilan ng rinig na rinig namin ang mga kakaiba at nakakapangilabot na mga pag-angil mula sa labas nun. Inipon ko ang lahat ng lakas ko, lakas ng loob, bago ako naglakad patungo sa bintana kung saan nakatapat sa bakuran ng bahay.
Nang akmang sisilip na ako, ay laking pagtataka ko nang makakita kong na may kulay pula sa butas. Dahan-dahan ko pa itong nilapitan. At nang ilang pulgada na lamang ang layo ko dito, nawindang ako nang makita kong kumurap ang pulang yon. Sa gulat ay napatalon talaga ako at napasigaw ng malakas sa kadahilan ng ang pulang nakikita ko sa butas. Mata na nasa labas ng bahay ni Lolo. Maging si Kael ay laking gulat dahil sa ginawa ko. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng mga alulungan ng asong nasa tapat lang ng bahay. Kasabay nun ay ang mga nakakapanindig balahibong huni ng wakwak at tik-tik na nagpapaikot-ikot sa paligid namin. Hindi kami nakatulog ng gabing yon dahil sa kakabantay at takot na baka makapasok sa loob ng bahay ang mga nilalang. Hindi din kami makatulog kakaisip kung paano namin mapapayag si Joey na ibalik na ang bertud na nakuha niya. Ayaw naman kasi namin itong persahin dahil kitang-kita ko sa mga kinikilos nitong papalag talaga ito. At sa tingin ko pa nga ay handang makipagpatayan, wag lang makuha sa kanyang bertud. Malaking tao din si Joey. Dihado kami ni Kael pagdating sa pisikal na labanan. Kaya naman hindi talaga namin maisip kung ano ang gagawin namin. Lo, paano kung hindi mabalik yung bertud? Anong mangyayari? Hindi kayo lulubayan ng mga yan. Lalong-lalo na yung kaibigan nyo. Kung sana'y nakinig lang kayo ay hindi aabot sa ganito ang lahat. Kinaumagahan ay maaga kaming pinagayak ni Lolo Manuel. Ayon sa kanya ay may pupuntahan umano kami. Kailangan naming magmadali bago pa mahuli ang lahat nun. Nang tanungin ko si Lolo kung saan kami pupunta, sinabi nitong sa kaibigan niya. Kailangan ko umanong isama ang kaibigan kong si Joey at hindi ito pwedeng maiwang mag-isa sa bahay. Pero ng mga sandaling yon ay nahirapan kami dahil tila ba tinakasan na talaga ng pait si Joey. Suot-suot na nito sa leeg niya ang bertud na ginawan niya pala ng pangkwintas noong nagdaang gabi noon. Hindi na rin ito nakikipag-usap sa amin at panay lang ang pagtulo ng mga laway niya na para bang asong nababaliw. Kahit anong kumbinsi namin sa kanyang sumama, hindi niya kami pinapakinggan. Tanging ang batong nakakwintas lang sa kanyang kinakausap niya. Halos maiyak na ako sa sinapit ng kaibigan ko. Tumatawa ito mag-isa at maya-maya pa'y bigla na lamang iiyak na para bang takot na takot nun. Wala na tayong ibang magagawa. Magpaiwan ka na dito, Louie, apo. Kami na lamang ni Kael ang magtutungo sa bahay ni Berne. Nasa kabilang bundok pa ito nakatira kaya naman wag na wag mong hahayaang makalabas ng bahay yan ha. Wag ka ding magpapasok ng kung sino-sino dito. Yung mga hindi mo kilala, wag na wag. Bilisan niyo pulo ha. Tandaan mo ang bilin ko ha. Wag na wag kang magtitiwala sa hindi mo kilala. Wala na nga akong ibang nagawa kundi bantayan ang kaibigan ko. Hindi pa naman ito umabot sa puntong nananakit at hindi nakakakilala. Nung unay hindi naman ako nahirapang bantayan siya dahil para lang naman itong batang pinaglalaruan ng batong nakasabit sa leeg niya noon. Sa isang sulok siya ng silid. Pero nang pumatak ang 3:00 ng hapon, bigla na lang may kumatok sa pintuan ng bahay. Sino yan? Tanong ko. Nardo. Nang akalain kong si Tio Nardo ngayon ay pinagbuksan ko. Pagkabukas ko nun, tumambad sa akin ang mukha ng tiyuhin ko. Malaki at malapad ang pagkakangiti niya. Namimilog din ang mga mata nitong diretsyong nakatitig sa silid kung nasaan ang kaibigan ko. Mula kasi sa pinto ay makikita mo na agad ang silid sa loob ng bahay. Ikaw pala yan, Tio. Bakit po? Takang tanong ko. Hindi ko pa man nabubuksan na malaki ang pintuan. Bigla na lang uminit ang suot kong kwintas. Sa init nun ay nailabas ko ito mula sa pagkakatago sa ilalim ng damit ko. At hindi pa man nakakasagot ang tiyuhin ko sa tanong ko,
Nakarinig ulit ako ng mga pagkatok mula naman sa pinto ng kusina. Saglit lang po. Ani ko't mabilis na naglakad patungo sa kusina, kung saan hindi pa rin tumitigil ang pagkatok na parabang gigibain ang pintuan nun. Sino yan? Tanong ko. Sumilip pa ako sa awang ng pinto para makita kung sino ang nasa kabilang banda. Pagbuksan mo ako. Tugon ng boses ng babae. Pagkasilip ko ay nakita kong ito ang babaeng minsan naming nakasalubong na mga kaibigan ko sa daan bago kami pumunta sa kuweba. Muli ay nalanghap ko na naman ang mabangong amoy nito. Amoy na parabang bulaklak. Akmang pagbubuksan ko na ito nang maalala ko ang sinabi ng abuelo ko. Hindi ko naman kilala ang babaeng nasa labas ng bahay, kaya naman nagdalawang isip ako nun. Magmadali ka! Pagbuksan mo ako bago mahuli yung lahat. Pagpupumilit na wika ng babae sa kabila at tinutulak pang pinto para mabuksan yon. Hindi kita kilala. Sino ka ba? Takang tanong ko. Hindi naman agad ito sumagot at tinitigan lang ako nun. Hindi mo ba ako patutuluyin? Rinig kong malakas naman na tanong ng tiyuhin kong nasa harapan na pinto. Papasukin mo na ako! Litong-lito na ako ng mga sandaling yon. Kaya naman sinagot ko na ito't sinabing pumasok na lang siya. Nang sabihin ko yon, nanlaki ang mga mata ng babae. Wala nang oras! Pagbuksan mo na ako! Pagpupumilit niya. Dahil doon na napilitan akong pagbuksan ito. Walang ano-ano'y bigla siyang pumasok sa loob at patakbong nagtungo sa sala. Mabilis ko siyang sinundan. At laking gulat ko nang makita kong dinamba niya ang tiyuhin kong papasok na sa loob ng silid kung nasaan si Joey. Nagpagulong-gulong sila sa sahig nun. Aawat pa sana ako sa dalawa. Pero nang makita kong nagpalit ng anyo ang babaeng hindi ko kilala, napaatras ako nun. Nakita ko kasing bigla na lamang itong naging malaking aso. Ito ang asong humabol sa amin ng kaibigan ko nung nasa kuweba kami. Pero ang mas nagpagimbal sa akin ay nang magbagong anyo din ang lalaking inakala kong si Leonardo. Bigla na lamang itong naging malaking pusa. Pusa na butot balat na nanlilimahid sa langis ng katawan. Nakatakbo na lamang ako papasok sa loob ng silid kung nasaan ang kaibigan ko. Hinila ko ito at inakay patungo sa kusina. Rinig na rinig ko ang kalampagan at pagbubuno ng dalawa. Halos walang mapagsidla ng takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Habang ang kaibigan ko naman, tumitirik ng mata at kinakain na ang kung anumang nadampot sa kamay niya. Sa tuwing tinatangka ko naman itong pigilan at kunin ang bertud ng aswang na nakakwintas sa kanyang leeg, umaangil ito't inaambahan ako ng kagat noon. Napansin ko ding nagtulisan ang mga ngipin niya na animoy hinasa ito. Habang nagkakagulo nga ang dalawang nilalang, humahanap ako ng tiyempo para makuha sa kaibigan kong bertud. Maya-maya pa, tuluyan ko nang nakuha sa pagkakasabit sa leg ni Joey ang suot niyang kwintas. Inakala ko makakahinga na ako ng maluwag nun. Bigla na lang kasing bumagsak sa saigang kaibigan ko at nawalan ito ng malay. Pero makaraan ng ilang minuto ay bigla na lamang itong tumayo. Nanlilisik ang mga matang tumitig sa akin. Ngumiti ng pagkalapad-lapad na halos umabot na sa magkabilang tenga niya ang pagkakangiti ng labi niya. Sa takot ay napatras ako. Kasabay ng pag-atras ko ay ang pagtawa nito na parabang nakikipaglaro. Walang ano-ano'y dinambahan ako. Mabuti na lang at mabilis akong nakailag kaya naman napatakbo ako nang habulin niya ako noon. Nagpaikot-ikot nga kami sa loob ng bahay. Pilit na kinukuha ni Joey sa pagkakahawak ko ang bertud ng aswang. Habang ang dalawang aswang naman patuloy pa rin sa pagbubuno. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Gusto ko mang labanan ng kaibigan kong si Joey.
Pero hindi ko ito magawa dahil batid kong wala akong panama sa kanya. Nang tuluyan na akong mahawakan ng kaibigan ko sa damit, malakas niya yung hinila at iwinaksi, dahilan para sumama ako tumalsik sa dingding ng bahay. Napaungot na lamang ako nang maramdaman kong tumama ang likuran ko sa poste. Sa sakit nun, parang panawan ako ng ulirat. Pero nang papasugod na muli sa akin si Joey, pinilit kong kumilos. Pero kahit anong kilos ay hindi ko nagawa dahil sa sakit ng likuran ko. Napapikit na lang ako nang makita kong sasakmali na ako ng kaibigan ko. Pero lumipas na lang ang ilang segundo. Wala pang lumalapat sa akin nun. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nakita ko ang magandang babae na nag-anyong aso. Tao na ulit ito sa pagkakataong yon. At kamanghamanghang gamit ang isang kamay ay naiangat niya sa sahig ang kaibigan kong mas malaki pa sa kanya. Sinabihan niya akong kumuha ng panali. Kailangan umano itong talian. Kahit na iika-ika ay pinilit kong kumilos at kumuha ng panali. At nang makabalik ako sa sala, wala nang malay ang kaibigan ko na yon. Nahintakutang inabot ko sa kanya ang panali. Tinanggap niya naman ito at isinandal niya sa poste si Joey. Doon nga ay tinalian niya ito. Tinanong niya ako kung saan ang nakuha nito sa kuweba. Inabot ko sa kanya ang hawak-hawak kong bato na tinutukoy nilang bertud. Napabuntong hininga ito at tumingin sa akin. Lubayan niyo na kami. Ayun na yung gusto niyo. Sunod-sunod naman itong napailing at tumingin sa kaibigan ko. Ayon sa kanya, nasa katawan niya na umano ang bertud. Kailangan niya umanong makuha ito sa katawan ng kaibigan ko bago siya nito tuluyang sakupin. Anong ibig mong sabihin? Tsaka, sino ka ba? Ano ka ba talaga? Hindi ba ikaw yung nakasalubong namin sa daan? Ikaw din yung aso sa kuweba? Ang dami mong tanong. Nasaan si Lolo Manuel? Tanong niya na ipinagtaka ko noon. Kilala mo si Lolo? Magtatanungan na lang ba tayo? Hindi mo naman kasi sinasagot yung mga tanong ko eh. Bakit ko sasagutin yung mga tanong mong alam mo naman yung sagot? Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi niya dahil nagpepilosopohan na ako sa kanya. Isa na lang, nasaan na yung kinalaban mong aswang? Bakit kamukha nun yung tiyuhin ko? Ayon sa kanya, maraming uri ang aswang. Ang naghahangad makuha ang bertud na nasa kaibigan ko. Kapag hindi ito na ibalik sa pangangalaga nila, ikakapahamak umano ito ng marami. Anya pa'y ang uri ng abwak ang nagpanggap na tiyuhin ko at ginamitan ako nito ng sabulag para makopya nitong itsura ni Tio Nardo sa paningin ko. Hindi ko ba umano napansin na hindi ito nakakapasok sa loob ng bahay hanggat hindi inaanyayaan nun. Kaya naman ang sagutin ko ito ay saka palang ito tuluyang pumasok sa loob. Samantalang ang mga gaya nilang yawa ay hindi na kailangan ng permiso para makapasok sa loob ng bahay. Gulong-gulo ako sa mga pangyayari't hindi ko lubos maintindihan ang mga ito. Pero nang ipaliwanag maigi ng babae sa akin, dun ko lang nalaman ng lahat. Maging ang koneksyon nila sa abuelo ko ay ibinahagi niya rin sa akin noon. Malaki umano ang pagkakautang ng loob nila sa lolo ko dahil kinukup sila nito noong panahong tinalikuran sila ng lahat ng kalahi nilang aswang at tinutugis na magmula nung malaman na may pinapangalagaan silang bertud. Kaya naman hindi niya kami nagawang saktan nung nasa kuweba at tinakot niya lang kami. Isa pa, paano niya ako masasaktan gayong meron umano akong tangang medalyon? Tama din ang iniisip kong siya nga ang malaking asong tagapagbantay ng kuweba. Kasalanan niya rin umano kaya nakuha namin ang bertud dahil nalingat siya at dahil na din sa kapabayaan niya yon. Habang isinasalaysay sa akin ng babae ang lahat, ay siyang pagdating ni Lolo Manuel, kasama si Kael at si Mang Bernie.
Pagpasok pa lamang ay sumalubong na kaagad ang babae sa abuelo ko. Nagmano ito, maging kay Mang Bernie na napag-alaman kong albularyo. Laking pagtataka ko naman sa inasal nito na para bang wala lang nangyari. Tila ba matagal na talaga silang magkakakilala. Pagpasensyaan mo na yung kaibigan ng apo ko, Ninga. Dahil lang kasi ang mga yan dito at hindi nila alam kung anong nangyayari sa paligid natin. Tanging pagtango lamang ang itinugon ng babae na napag-alaman kong Ning ang pangalan. Ano bang nangyari dito habang wala kami? Habang ginagamot ni Mang Bernie ng kaibigan kong si Joey para tanggalin ang pagkaaswang, doon ko isinalaysay sa kanila kung anong nangyari noon. Ayon naman kay Lolo Manuel, mabuti na lamang at dumating kaagad ang babae sa bahay. Dahil kung hindi, ay huli na talagang lahat para sa kaibigan ko. Kung hindi kasi umano makukuha ang mga itong bertud, ay sa pilitang dadali ng mga aswang ang kaibigan ko. Para ang mga ito na mismo ang dudukot sa loob ng katawan ni Joey. Kakainin na mga ito ang lamang loob ng kaibigan ko. Sa takot naman ng kaibigan kong si Kyle, nagaya na itong bumalik na kami sa syudad kapag gumaling na si Joey noon. Baka sa mukha nito ang takot nang malaman niyang aswang ang babaeng kasama namin sa bahay. Kahit na sinabi naming mabait naman ito at ipinagtanggol pa nga ako wala talagang tiwala si Kyle. Mas minabuti pa nitong lumayo sa dalaga at hindi na dumikit pa. Naging mahaba ang gamutang ginawa sa kaibigan namin. Pero hindi naman nahirapan ng albularyong si Mang Bernie dahil hindi naman pumalag si Joey at hinayaan itong maggamot siya ng albularyo. Habang nagagamot din ay nanatili sa bahay si Lolo Manuel, ang babaeng aswang na si Ning. Binantayan kami nito sa mga aswang na posibleng magbalak na biktimahin si Joey. Lumipas ang 1 linggo. Doon palang tuluyang gumaling ang kaibigan ko. Natanggal ni Mang Bernie ang bertud sa kanyang katawan. Sa haba ng gamutan nila nang mabalik sa sarili ang kaibigan ko, ni isa ay wala itong naalala sa mga ginawa niyang kakaiba. Ayon sa kanya ay parabang ang haba ng tulog niya at kung saan-saan na napunta ang mga panaginip niya. Napakarami umanong naging ganap sa loob ng panaginip niya na yon. Natatawa na lamang siya habang kinikwento ang mga yun sa amin. Pinili na nga lang naming hindi na ipaalam pa sa kanya mga nangyari dahil tiyak naming labis-labis niyang ikakahiya ang mga yon. Hanggang sa tuluyan na nga kaming bumalik ng syudad at nanatiling lihim namin ang mga kababalagang naranasan namin sa baryong kinatitirahan ni Lolo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat at naway huwag maging matigas ang ulo niyo nang hindi niyo sapitin ang sinapit ng kaibigan ko.